AM. Oras po sa buong Pilipinas, 8 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng Anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Philippine Broadcasting Service, Bureau of Broadcast Services, PBS-BBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng PBS-BBS. Magandang hapon po sa inyong lahat at welcome po tayo sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas. Ngayon po ay nasa unang linggo po tayo ng buwan ng Disyembre. December na po tayo ngayon. At talaga nga naman, napakabilis po ng panahon. Ito na po yung huling buwan ng taon para sa 2023. At sabi nga po nila, we have 22 more days to go before Christmas. At talagang ramdam na natin ang Kapaskuhan, malamig, maraming tao sa labas na pumupunta kung saan-saan at para mamili ng kanilang mga pangregalo, mga panghanda, at sana all may panghanda at may pangregalo. Anyway, inaanyayahan po namin kayo sa ating programa hanggang 4:00 po tayo ng hapon. Live po tayo sa ating Radyo Pilipinas, Facebook page, at syempre sa Kalinga Hatid din ng Red Cross sa Radyo Pilipinas. At syempre sa Radyo Pilipinas sa AM band 738 at dito po sa RP1 na For the Box Channel 3 45 to 49. Okay? At syempre nagpapasalamat po tayo sa bumubuo ng ating programa na Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas, ang ating Director ng Presidential Broadcasting Service na si Director Boca Portadera, ang ating Station Manager na si Sir Alan Alyanigue na nandito po kanina, at si Sir Ray Sampang at si Sir Maki, at ang nasa technical side po natin si Sir Orly Lopez at si Ma'am Joy Timidan. At syempre nandiyan din po si Ma'am Jamie Quinto. At okay, sa Philippine Red Cross naman po ang ating Chairman and CEO Richard J. Gordon, ang ating Vice Chairperson si Vice Governor Corazon Alma de Leon, at ang ating Secretary General Dr. Gwendolyn Pang. At syempre ang lahat ng ating Board of Governors, ang ating Chapter Administrator, lahat po yan, inaanyayahan po namin kayo at kami makinig dito sa ating programa hanggang 4:00 po na hapon. Hindi na natin po patatagalin, mga kasama natin via Zoom. Nasa Zoom po tayo, at syempre nasa TV ang ating Vice Chairperson Governor Corazon Alma de Leon. Gov Cora, magandang hapon po. Kamusta po kayo? Yes, magandang hapon. Opo. May message sa atin si retired Chief Justice Hilarion Davide Jr. Ang sabi niya, a blessed Sunday, the 3rd of December. This day reminds us of these sets of three. There are three ways, sabi niya, three ways we cannot recover anymore. Once they are done and gone, the moments we missed, the words we said, and the time we wasted. All we can do to avoid the frustrations and pains arising from the sense of loss are also three. Think good for God, love good for God, live good for God. Then nothing would be missed, nothing is regrettable, and nothing would be wasted. As the song says, day by day, dear Lord, of three main things I pray: to see thee more clearly, love thee more dearly, follow thee more nearly day by day. Let us live and love each day, mindful of and guided by these sets of three, ready to welcome Jesus on Christmas Day and every day. Thank you very much, Amen po. Chief Justice Hilarion Davide Jr. At nandito na yung ating guest. Pakilala mo na. Opo. Edison. Gov Cora, tayo po ay naka-special coverage po ngayon. Tayo ay pinapasok lang para sa ating programa. At from time to time, tatanggap po tayo ng mga report po ng galing sa Radyo Pilipinas na mga balita regarding dito sa naganap na lindol kagabi dyan po sa Surigao del Sur. 7.4 po yan, malakas-lakas. At syempre, meron din po tayong kaninang umaga rin, I think kagabi rin
po yata to yung nagkaroon po ng isang explosive dyan sa may parte ng Marawi. Kanina po yan, ng umaga, madaling araw po yata yan. At tatanggap po tayo ng mga blow by blow na reports. At syempre, meron din po aksyon ng ating Philippine Red Cross. Ihahatid po natin yan maya-maya. At dito muna tayo sa ating topic for today's episode. At kung di po niyo mapapansin ay talagang itong mga kasama natin ay lahat volunteer. Okay? At unahin po natin, siya po ang isa sa mga guest po natin ngayon na pinadala po ng volunteer service representing si Sir Eric Salve, ang kanilang manager. Ang Volunteer Engagement Officer ng Philippine Red Cross Volunteer Service National Headquarters, walang iba medyo malayo ang nararating nito, Peter Miles Soliesta. At makakasama niya ang volunteer sa National Headquarters ng IHL, si Ma'am Kimberly Ann de los Santos at si Ma'am Melrose Lan. Siya ay 7 taon ng volunteer diyan sa Aklan Chapter, Philippine Red Cross Aklan Chapter. Magandang hapon sa inyo at bati muna po kayo. Sir Peter. Good afternoon po. Si Kimberly. Good afternoon po sa inyo. Hi, hello. Si Ma'am Melrose. Hi, magandang hapon po sa lahat. Gob Cora, simulan na po natin ang ating pagtatanong. Nakalimutan mong sabihin ang topic, Apo. Solidarity through Volunteering, Igniting Volunteer-Led Innovation for Future Growth and Social Transformation. Nakalimutan ni Apo. Edison na basahin ito, pero siguro gusto muna nating magpakilala yung ating mga bisita. Unahin natin si Peter Miles Solesta. Engagement Officer ka ng Red Cross. Ano ibig sabihin ng Engagement Officer? Hi, Go ahead. Pakilala mo ang gawain sa Red Cross. So, magandang hapon po sa lahat. Ako po ay si Peter Miles. Isa po akong staff ng Volunteer Service Office ng Philippine Red Cross dito sa NHQ. Bilang Volunteer Engagement Officer, yung trabaho po namin ay nagmo-monitor ng mga engagement and mobilization ng lahat ng RC-140 volunteers, hindi lang sa NHQ level pero sa chapter-based din level. Ito po ay tinitingnan natin yung mga protocol, mga palisiya at saka mga yung training and skills ng mga volunteer natin, kung nasanay ba sila, kung maganda, maayos yung kanilang pag-volunteer, at the same time kung nasang-ayon ba ang kanilang mga kilos sa ating mga polisiya at saka sa ating mga protocols while engaging with Philippine Red Cross. Yan po. Okay. Pakilala naman natin itong si Melrose Lon, volunteer for 7 years at PRC Aklan Chapter. Pakilala ka, Melrose? Hi, good afternoon po. You can just call me Megs po. Okay. In council. Bumati ka muna, Meds. Oo. Good afternoon po. Yes, maliwanag. Hello, can Go you hear ahead. me po? Oo. Yes, Ayun. clearly. Thank you. Ako po si Bumati Miss ka Megs. muna. Oo, Megs lang po ang pangalan. Nandito po ako sa Philippine Red Cross Aklan Chapter. And I'm volunteering as ARCAT 143 for 7 years, but I've been with the Aklan Blood Coordinating Council for almost 10 years. Very good. Thank you. Now let us hear from Kimberly Ann de los Santos, a new PRC volunteer. Go ahead, Kimberly. Hello, good afternoon po. I'm Kimberly po, and I'm recently joined as a volunteer po sa Philippine Red Cross since September pa lang po. Okay. Now let's go back to Peter Miles Celesta. Where did you come from? Paano ka naging engagement officer ng Philippine Red Cross? Yan. So, Give us your background. yan. So, yan ma'am. I was technically 5 years na po ako going to 6 as a staff ng volunteer service as part of my skills sa volunteer management.
na I had been working with volunteer groups and made my own volunteering organization back in Cebu. So, yun, I applied in Philippine Red Cross hoping na ma-apply ko rin yung skills ko on volunteer management as well. So, fitting naman po siya because it's community-based volunteering din yung background ko at saka I could help in the not only in the recruitment but also sa lahat po ng cycles ng volunteer management natin. Ano ang natapos mo? What was your education before I'm a you nurse. joined? Okay, I'm a nurse by profession. I Okay. have also a degree in philosophy and had my master's in theology and spiritual formation before I joined Red Cross. I was a professor of St. De La Salle University Benilde before I joined Philippine Red Cross as well, teaching philosophy. Welcome. Kasi si Meds naman, si Melrose Loan, 7 years na siya sa PRC Aklan Chapter. Ano ba ang background niya? Paano siya naging na-involved sa Aklan Chapter? Hi, hello po ulit. I got involved with the Philippine Red Cross when I became the president of the Aklan Blood Coordinating Council. And then after I became president way back almost 10 years now. And 7 years ago, I was invited to become part of the board. I was the board secretary and then I resigned as board secretary because I wanted to volunteer as part po ng ARCAT. And then kami po sa Aklan Blood Coordinating Council, we are the arm and feet of the Philippine Red Cross, promoting po the voluntary blood donation program. And now, of course, let's hear from Kimberly. Kimberly Ann de los Santos, where are you from? Bakit ka naging PRC volunteer? Actually, I recently graduated with a bachelor degree in tourism management, and I volunteered because one of my friend inanyaya niya ako na maging volunteer dito sa Philippine Red Cross National Headquarters po. So isang volunteer nangyaya sa iyo, ano, di ba? So pero siguro Yes po. ang tanong to the three of you, bakit sa Philippine Red Cross nyo ninais maging isang volunteer and of course later maging staff? Balik ulit tayo kay Peter and then diretso kay Melrose and then of course kay Kimberly. Go ahead, Peter. Yun. So, bakit Philippine Red Cross, no? So, sa pagkakaalam ko before, no, as an RCY ever since college pa, member na rin ako ng Philippine Red Cross back then as a nursing student. So, I have been around Philippine Red Cross for more than 20 years na rin, in a sense, no? And somehow, alam ko na rin yung trabaho ng mga volunteers sa Philippine Red Cross. In fact, after graduating nursing, sabi ko, paano kaya ako again makapag-engage na as a volunteer na Philippine Red Cross? But unfortunately, naging professor. So, pero I was in volunteering. So, going back to volunteer service with Philippine Red Cross somehow also made me fulfill that kind of longing to be a constant volunteer for Red Cross. Okay, thank you. Si Meds naman, volunteer, pero as a board member, I understand, of the chapter. Have you been a board member or are you now staff? Go ahead. I've been a volunteer po. Now I've been the board secretary for like 1 term lang po, and then I resigned as a board secretary, and then I went to volunteering ARCAT 143. I was trained by Red Cross on WASH and COVID response. I was part of the COVID response bakuna ng Aklan for almost a year during the pandemic. But bakit po sa Red Cross ako nais mag-volunteer? In fact, I have a few non-government organizations na volunteer din po ako, local and abroad. But you know, volunteering with Philippine Red Cross po is about directly saving humanity. Cliche as it may sound po, it is a moral obligation to save lives. As a volunteer, I look beyond the organization and its people. I look beyond the recognition or rewards. And so I lasted almost a decade as a volunteer. Ginagamit ko po yung influence ko being in the media and being in the academe to be part or to help the Philippine Red Cross. Well, you're really well-rounded, no? Si Kimberly naman, bakit naman naging volunteer ka sa Red Cross? Yes po. Bakit po sa Philippine Red Cross ako nag-volunteer?
Ninais ko rin po mag-volunteer sa Philippine Red Cross dahil um, isa rin po akong hangaring makatulong at makasalba ng buhay ng ibang tao. And then, like Ma'am Megs and Sir Peter, it's about saving lives and para po sa mga taong nangangailangan. So therefore, ano naman ang pakiramdam mo pagiging isang volunteer sa Philippine Red Cross? Ngayon na volunteer ka na. I will also ask your colleagues the same question. Anong pakiramdam mo bilang isang volunteer ng katulad ng isang organisasyon katulad ng Philippine Red Cross? Ikaw muna, Kimberly. Yes po. For me po, masaya po dahil dito po sa pag-volunteer ko sa Philippine Red Cross, ang dami ko pong natutunan at I can share those knowledge po, lalo po sa ibang mga kabataan katulad ko na gusto rin po maging volunteer at mahikayat po sila pumunta sa Philippine Red Cross para po mag-volunteer. Siguro i-explain mo ano natutunan mo bilang volunteer. As Go a ahead. volunteer po, recently lang po actually. So, ang mga ginagawa ko po as a volunteer is like nagre-recounts po ako ng volunteer sa regions, lahat po ng regions. And then recently po, nag-volunteer po ako sa isang event sa IHL department, which is the National Moot Court Competition po. It's about those law students po, mga schools na nag-compete po dito sa Philippine Red Cross. Si Melrose naman, ano ang mga natutunan mo bilang isang volunteer sa Philippine Red Cross? Alam mo, I've been to Aklan. Aklan is a beautiful place. Nandyan ang Boracay. I am sure marami ka ng experience having been there already as a volunteer for 7 years in the Aklan chapter. Siguro you can highlight ano yung mga natutunan mo sa Philippine Red Cross. Go ahead. Thank you for the question. Ako po, I feel humbled to be part of the PRC as a volunteer. You see po, as a volunteer, you cannot give what you don't have. And so when I joined the team, I was sent to a 1-week training in WASH, COVID response and community assessment. Yun po yung pinakagusto ko sa Red Cross kasi kinakapacitate po kami as a volunteer. Mas pinapalalim po ng Red Cross or ng Philippine Red Cross yung capacity ko as a volunteer. It is not just about a willingness to volunteer pala kung sa Red Cross tayo, but you need to be capacitated the Red Cross way. And I learned how to embrace the diversity of volunteers. May iba pong skills kami at capacity and you can only do so much. Ito po yung pinakamaganda sa Red Cross. Yun po yung aking natutunan bilang isang volunteer. Not just troubleshooting during may bagyo, may mga emergency, not just giving monetary or even your time during the calamities. Mas iba po ang level ng Philippine Red Cross pagdating sa volunteer. Especially ngayon. Thank you for that affirmation. Pero siguro gusto ko din malaman na sa'yo, bakit, anong natutunan mo? Kasi you mentioned WASH. Alam mo, ang WASH hindi familiar sa mga iba. Explain mo what WASH is all about and how Red Cross has really metamorphosed with this WASH program. Explain mo ito. Ma'am, medyo naputol lang po yung tanong kanina. Paulit lang. Okay. Explain mo yung WASH program. Yung sa WASH po kasi na natutunan namin before I became a volunteer sa Rotary, sa Red Cross, yung WASH po na natutunan ko is magbibigay lang ng hygiene kit. Iba po sa Red Cross. Dumaan po kami sa isang linggo na rigid training kung paano kinuha yung tubig na madumi, nilinis namin, inayos namin yung kanyang turbidity, and then pati kami napainom, hindi kami yung basta-basta magbibigay ng tubig. Isang linggong training, very rigid na bago namin maibigay sa community. Ganun pala ang WASH, hindi lang basta-basta access to water, hindi lang basta-basta magbigay ng toothbrush, toothpaste, mag-demo ng hand washing. Mas malalim po doon ang kailangan malaman ng isang volunteer. Yun po yung exciting doon sa WASH. Correct. Siguro time naman tanungin natin si Peter kasi paliwanag mo yung engagement officer. Ikaw ba mismo engaged na? Ako mismo hindi po. As personally, engaged in maraming bagay. So, as an engagement officer, part siya ng
ng trabaho ng volunteer management system ng Philippine Red Cross, kung saan tinitingnan natin kung ang mga volunteer natin na dapat ipapadala, ipapa-engage, no, ipamobilize ay nagkaroon ng ay sumusunod sa tamang polisiya, katulad ng may training ba sila, may mga security and safety measures ba yan, may mga may mga PPEs or mga personal protective gears ba yan na ginagamit, no? So to see yung talagang when it comes to engagement of volunteers, kailangan we are always on top of their welfare as well. No, not only skills wise but also yung kanilang sa community pag-immerse. At the same time, part ng engagement is also to nurture volunteers, no. Hindi lang to equip them with the hard skills but also with the soft skills, no, to take care of the heart of the volunteer. So yun po yung dapat niya natin. Si Kimberly bago pa lang, new PRC volunteer. I guess my question would be, what motivated you to be a volunteer? Kasi somebody like you, bakit hindi ka nagtrabaho sa airline? Maganda ka. Bakit hindi ka nagtrabaho sa ibang agency? What are you seeking with your engagement with Red Cross? Go ahead. Until now po, I'm still undecided po and still exploring about ano ba talaga yung gusto ko sa ganitong edad since fresh graduate po ako. So it's first job ko po actually as a volunteer po talaga. So until now, parang nag-i-enjoy po ako sa PRC as a volunteer po. Alam mo, all of you are really seekers of meaning. Ang hinahanap nyo, that which will make a difference in your lives. So, siguro ang tanong ko lang, ano sa mga experiences nyo sa Philippine Red Cross, beginning or even quite some time, ano yung significant na hindi nyo makakalimutan? Minsan, tinatanong kayo sa radyo, ano yung karanasan nyo hindi nyo makakalimutan? Medyo magre-recall kayo, no? Kung ano yung hindi nyo makakalimutan. Let's begin with Peter dahil medyo ang ganda ng pangalan niya, engagement officer. Sige, go ahead. Explain mo, Peter. What did you learn? Yung mga karanasan siguro na there's something na may significant learning is talaga yung paghalubilo lang sa tao. It's when you find yourself in others by engaging with other people, nalalaman mo nga hindi ikaw yung sentro ng mundo. Hindi ikaw yung importante. In volunteering, we help for help's sake. We volunteer for volunteer's sake. Dapat unselfish siya. So yan talaga yung natutunan ko about volunteering. It should be always for others. And for others, then we discover ourselves as well. Okay, Meds naman, ano naman ang natutunan mo kapag may natulungan ka, mga tao, anong pakiramdam mo? Anong feeling mo? Ayun, gusto ko rin yung kasi. Salamat po. Gusto ko rin yung affirm ko lang yung sinabi ni Sir Peter na pag tumutulong po tayo is always for the good of others. Affirm ko lang po yun. That's the same feeling po. And ano po yung pakiramdam ko pag nakatulong? Yung po yung tanong natin. Kasi sa mga volunteers natin, iba-ibang level, no? Kasi you begin as a student, volunteer ka, and then of course, you can engage in the community kasi katulad ngayon, may balitang merong catastrophe, merong problema. Kaya ang engagement is that kaiba, parang hindi natin pare-pareho na makikita. At bago pa lang si Kimberly, naisip ko anong hinahanap mo para for you to continue to be engaged. Kasi we're all as volunteers, seekers of meaning. So, yes, Kimberly, kasi bago pa siya, yung PRC volunteer, anong hinahanap mo na kaya, if ever, gusto mong ipagpatuloy sa pagiging isang volunteer sa Red Cross? Siyempre, gusto mo yung happy ka. Di ba? Ano yung ine-enjoy mo ngayon sa Red Cross? Go ahead. Actually, kapag for me, kapag naririnig ko yung salitang
Philippine Red Cross. Ang tumatatak lang po lagi sa akin is about helping people and saving lives. So parang like last year po talagang tumutulong po kami lalo sa mga street dwellers. So parang na yung sarili ko parang sabi ko, oh, maybe mag-volunteer ako sa PRC. So para makatulong ako nang walang hinihiling kapalit po. Parang ganun po. Para siyang narelate ko siya yung ginagawa namin family to helping like sa PRC. Oo. Gob Cora. Tama yung sinabi mo. Yes, go ahead. Gob Cora, at baka maputol ang ating Zoom link ha. Sige. Mag-rejoin lang po tayo doon sa Zoom link na binigay ko sa inyo kasi tayo ay magkakaroon lang ng commercial break. Mag-rejoin lang po kayo using the Zoom link that I sent you kanina. Tayo magkakaroon lang po ng sandaliang commercial break. Tayo magbabalik po sa ilang mga paalala. Bagamat hindi natuloy si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Dubai, nagpatid pa rin siya ng mensahe para sa Filipino community doon. Kapanghinayang nga dahil I was looking forward to being with you dahil alam nyo sa lahat ng aking mga pagbabiyahe, ang pinakamasaya sa lahat ng biyahe na yan ay pagka nakikita tayo mga Pilipino dahil siyempre pagka maraming Pilipino laging masaya, laging may kantahan, laging may tawanan. I feel very bad that I will not be able to do it with you this time. Sa kabila ng pagiging abala ng ating Pangulo, hindi pa rin niya nakalimutang pasalamatan ang mga Pilipinong nagtipon upang magparating ng suporta sa ating pamahalaan. Sa ngayon, gusto ko lang pasalamatan kayo sa inyong malaking ambag sa bayan. Ang sipag, ang kahusayan at pagtataguyod nyo ng serbisyong Pilipino ay isang kahanga-hangang halimbawa para sa ating lahat dito sa Pilipinas at kinikilala na sa buong mundo. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Ilang araw na lang, Pasko na! Ang bilis ng araw, hindi ba? Siguro ay nagsisimula na kayong mamili ng mga panregalo. Kaya narito ang ilang simple shopping tips para sa inyo. Iset ang budget para maiwasan ang overspending. Ilista ang mga re-regaluhan at mga planong bilhin para walang makalimutan. Mamili ng mas maaga para hindi makasabay sa dagsa ng iba pang holiday shoppers at hindi abutan ng mahabang pila sa mga cashier. Kung bibili online, siguraduhing legit ang seller at gawin ang lahat ng pag-i-inquire para hindi mabiktima ng scam. Kung online shopping platforms naman ang inyong option, ugaliing magbasa ng mga reviews para masigurong correct items ang dadating sa inyo. Piliin na ring bumili sa seller na may mataas na rating mula sa mga buyers. Maghanap ng items on sale, naka-buy one take one o naka-bundle para makatipid naman kahit paano. Maging wais na shopper. At tandaan, it's the thought that counts. Your presence is still the best present this holiday season. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Nasaan ka man, kasama nyo ang Radyo Pilipinas. Kaya naman, we placed 5th sa overall ranking sa Nielsen September 2023 Poll Survey. Be it on the road or at work, we are there to deliver the latest and freshest news while dismissing misinformation at disinformation. Thank you for your continuous trust. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas, 738 AM. Okay, nagbabalik po tayo sa ating ikalawang bahagdan ng ating programa Kalinga Hatid ng Red Cross Radyo Pilipinas at ibabalita ko lamang po ang mga kaganapan ng ang ating Philippine Red Cross dito sa nangyaring lindol. 7.4 po ang magnitude po na binigay ng PhilBox diyan sa may parte ng Hinatuan, Surigao del Sur. At ang ating Philippine Red Cross sa Emergency Medical Services personnel ay nag-deploy na po yan agad-agad, pinadeploy na po yan agad ni Chairman Gordon kagabi pa lang po at talaga nga namang yan ay nagtitreat sila ngayon ng mga, yan ay mga volunteer po natin nandyan po sa Agusan del Norte na ospital including a person with a head injury, dyan daw po sa may Agusan del Norte. And assets and rescue equipments are also deployed in Surigao del Sur, Bukidnon, Surigao del Norte, Davao Oriental, and Zamboanga del Norte. PRC chapters are in the affected regions are currently coordinating with local government
units under and the Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRMO and sa local MDRN po. At ayon din po sa report ng ating Operation Center, may mga power outage po na nangyari dyan sa may San Francisco and Prosperidad, Agusan del Sur, and then nagkaroon po ng fire incident sa may isang mall sa may Butuan, kung saan na-damage po yung mga ceiling at saka mga dingding, yung mga pader. Isa pang mall din po, may mga collapse ceiling din daw po dyan na-report. At dyan po sa may Surigao del Sur, nagkaroon ng yung isang bridge dyan, yung Bislig Bridge, nagkaroon po ng mga cracks. And then may mga 5 residential houses tayo dyan sa Gingoog, Misamis Oriental, nagkaroon po ng mga damage. Yan po i-report ng ating mga volunteer on the ground ha. At ito pang sa may nangyari din po kaninang explosion dyan sa may Marawi, ang ginawa po ng ating unang ginawa ng ating national headquarters, nag-standby po tayo ng mga kailangan dugo doon sa Iligan na chapter at saka dyan sa may Cagayan de Oro. Pero as of na wala pa naman po nangangailangan ng dugo. Pero ready naman po ang ating chapter. Meron din po tayong chapter sa Marawi. At nagtayo po tayo ng welfare desk po dyan. Meron po yung 10 manpower, mga volunteer po yan to assist the families of the victim and also provide yung psychosocial support dun sa mga taong mga na apektuhan nito. Diyan yan ha, nasa may Amay Pakpak Medical Center. At nag-conduct din tayo ng mga PSP diyan sa mga, ito po yung psychosocial support sa mga naapektuhang pamilya. At continuous monitoring po ang ating chapter diyan po sa Marawi. At sama-sama po sila dyan. So yung standby po ng dugo, courtesy po yan ng ating national headquarters po. Pinastandby po yan ni Chairman Gordon at ni Dr. Monina Nalupta. Okay, magbabalik po tayo. Governor Cora? Okay. Ang minention mo talaga is the role of Philippine Red Cross. Alleviating human suffering. Yes po. Saving lives. And of course, restoring human dignity. Kailangan maliwanag sa puso ng bawat volunteer, sa puso ng bawat staff, kung ano ang inaasahan sa Philippine Red Cross. Yes po. Of course, meron pa tayong time. We have about 10 to 15 minutes. Ang nakita ko, what do you recall? Gusto ko man ng unusual experience ninyo. Parang karanasang hindi makakalimutan na naganap sa inyong buhay while volunteering or while working with the Red Cross in some of these activities na mariremember nyo. Of course, marami kayong naging karanasan. But maybe, remember a very significant experience that you want to share para ma-entice natin yung mga nanonood, nakikinig sa atin to also do volunteering. Let's begin with Peter. Go ahead, Peter. Ano yung karanasan mong hindi makakalimutan para kang ini-interview sa radio or TV? Go ahead. Yes, marami na ba akong karanasan with Philippine Red Cross, no? Pero yung di ko makalimutan actually when I was in Guimaras, doing RC-143 sa isang isla, no, na kailangan namin bumaba sa malayo kasi low tide, so lalakarin namin. Pagdating namin sa beach, lalakarin pa namin 3 kilometro. Pagdating doon, mag-coordinate pa kami sa barangay at saka sa nahintayin namin yung buong barangay na mag-join. So at the end of the day, ang satisfaction na nalaman ng tao, ay pwede pala kami maging volunteer ng Philippine Red Cross kahit sa isla na walang kuryente, na mahina yung signal at saka mahirap yung tubig, no? Parang ganun. So nakakapagtaba ng puso knowing na sige, magbe-membro din kami, so nakasama namin yung FunGen, MAAP. So giving that information na pwede kayo mismo maging Red Cross sa inyong community is nakapagpataba ng puso, no, and my part. Parang at that day, nabigyan namin ng pag-asa ang community of helping each other. So, yun po, ma'am. Sarap. Well, yung na-mention mo, ang natutunan mo, may pakiramdam ka na, natutuwa ka, nakatulong ka sa ibang tao, at saka the fact na struggle kasi
naglakad ka ng malayo kasi hindi naman usually ang pinupuntahan natin the most vulnerable kaya pinaka talagang mahirap. So on that note siguro si Melrose, how do you find the Rose in the struggles that you have gone through, not only in Aklan but wherever you have been assigned? Go ahead. Thank you po. I so love your question. How do you find the rose? Okay. Sa dami po ng ginawa namin sa haba ng panahon ng pag-volunteer ko, one of the most significant was just recently during the COVID time na kahit baha po or kahit malapit ng maputol ang tulay, pinupuntahan po namin para magbakuna. And almost every day we are on the road. Yung feeling din po na makita ko yung fellow volunteer ko na kahit simpleng tubig lang ang maibigay ko at may ambag. Masaya na po ako sa ganon. Alam mo, when I was a social worker, beginning social worker at DSWD, talagang ang pagkain namin sardinas at kanin. And we were able to live with that. Kasi kung anong kinakain ng mga tao, yun din ang aming kinakain. Opo. And I think magandang opportunity na makita how it feels to be poor, how it feels to be disadvantaged. And I think itong message na to permeates, no? Kasi ang next question ko, nais mo bang ipagpatuloy ang pagiging isang volunteer sa Philippine Red Cross? Challenge ito, of course, kay Kimberly. Nais mo bang ipagpatuloy ang pagiging volunteer? Kailan ka mag-give up? As of now po, gusto ko magpatuloy pa rin po, mag-volunteer. Gusto ko rin po malaman yung iba't ibang klase or ano-ano yung mga ginagawa nila as a volunteer po. So, ito po, nagiging aral po sa akin lahat to as a volunteer. Lahat po ng sinishare nyo, nalalaman ko po. So, I guess the next question for the three of you, ano-anong mga programa or aktibidades ng Philippine Red Cross para naman sa December 5, International Volunteers Day? Kay Sir Peter. Go ahead, Peter. Yes, ma'am. Since December is National Volunteering Month and International National Volunteering Month, and sa December 5 is International Volunteers Day. Yes. Yung iba-ibang chapters or tayo dito sa national may launching tayo ng YouTube TV sa RCY din at sa homes natin. Pero ang mga ibang chapter magkakaroon ng volunteer appreciation and recognition. So yan ang highlight ng International Volunteers Day na to appreciate the works of the volunteer, yung pagtulong ng volunteer. Be it in a meeting, in a volunteer appreciation, recognition, activities, be it mag-Zumba sila, may mga chapters na nag-fun run na for volunteerism, may mga chapters tayo na nagkaroon na ng mga medical drives and even mga tree planting activities for volunteers. But the important is to appreciate yung mga volunteers during this day. So, iba-iba po, depende. Ayan, maganda yan. I-promote natin yan, Sir Peter. kasi para kay Melrose naman, sapagkat ang Boracay ay nasa Aklan. So, I am sure iniisip nyo ano yung mga gandang may babaghagi mo sa opportunities na na-create kasi I've been to Boracay when the initial organization of the chapter. Pero sa palagay ko, mas kilala ang Boracay kaysa sa Aklan. Kasi ang Aklan is the province, pero Boracay is well known in the world sapagkat napakaganda talaga ng Boracay. Ano yung maka-comment mo? Bakit mo gustong ipagpatuloy ang pagiging isang kasama sa Philippine Red Cross? Not only as a volunteer, but really a champion in the province of Aklan. Go ahead, Melrose. Thank you po for appreciating our island. Tama naman sinabi niyo po, talagang sikat pa ang Boracay, but we're doing our best na sumikatin yung buong Aklan kasi nasa Aklan po ang dalawang chapter ng Philippine Red Cross. Yung Aklan chapter tsaka yung Boracay chapter po natin. Yes. So, yun. Tanong niyo po, ipapatuloy ko po yung aking pagtulong, pag-volunteer. Yes po, I want to continue helping to be of service to the Philippine Red Cross no matter what. At kahit po si Chairman pag nasa Aklan, isang text tawag lang po, nandun po kami para lang po tumulong at mag-troubleshoot kung ano pong kailangan. Wow, Gusto ko rin pumunta na Aklan. Ni Chairman.
Na-textmate ko po si chairman kasi. Textmate mo. Opo, textmate. So ano naman ang programa nyo sa International Volunteers Day? Yes po. For the Philippine Red Cross po in the province, we will be celebrating the International Volunteer Day on December 5 by... Na ano ka? Na-mute, naghang ka, Ma'am Melrose. Nawala yung signal mo. With the Aklan Press Club. Ayan, okay na. Sige. I will also po be doing the live interview with the fellow volunteers, and of course at the same time live po siya sa Kalibuko Cable TV at saka sa Aklan Press Club. Wow. Yes yan. Ganda promotion. Ikaw naman Peter, ano naman ang mga gaganapin ng mga chapters para sa Volunteers Day? Kasi siyempre ikaw ay yung engagement officer, so dapat alam mo kung anong mga pinaplano nila at ano yung gagawin nila. Go ahead, may Peter. mga chapter ka bang alam kung specific chapters? Oo. Iba-iba mga naging pinopropose ng mga chapters na gagawin. No? So yung isa dyan is yung Volunteers Day, Volunteer Forum, and Volunteer Sharing ng iba chapters. Meron din tayong Volunteer Recognition kung saan mag-award ang mga chapters ng mga best volunteers nila at saka yung mga volunteers din na engage nila sa iba-iba nilang mga actividades for the year, as well as volunteer appreciations. No? So halos lahat ng mga chapters magkakaroon ng volunteer appreciations din in different forms, no? Either pagbibigay ng certificate, even yung Christmas party nila nga naging volunteer IDD activity na ng ibang chapter. So, importante lang dito is dinamin is to give the value of volunteering as part of service to humanity. Again, I want to repeat na pagbo-volunteer sa atin, very clear. We want to save lives, alleviate human suffering, and restore human dignity. Minsan, hindi natin ma-conceptualize ano yung restoring human dignity. Talagang katulad ng sa mga mahirap na sasalanta, nare-restore mo ang human dignity nila if they begin to feel that they are important. Kasi pag kaya pati mga clients natin, tinuturuan natin to be the best that they can be. Dahil naniniwala tayo na if they feel that they can be the best that they can be, this is what is the meaning of restoring human dignity. At tama-tama kasi bago pa lang si Kimberly, nakalagay nga, new PRC volunteer. Anong feeling mo dahil bago ka? Mukha ka bang kawawa dahil feeling mo bago ka pa lang? Or you're anxious and motivated to do more than what you are doing now? Go ahead, Kimberly. Sa pangalan mo lang, para kang nasa abroad, Kimberly. Pero ang alam kong Kimberly, yung hindi naman toilet paper, pero something useful. Kaya dapat ang Kimberly useful. Go ahead, Kimberly. Sa ngayon po, as a volunteer po, maganda naman yung pakikitungo po sa amin, lalo po ng mga volunteer staff po, ay Sir Eric, yan po si Sir Peter. Maganda na po naman po yung mga naitutulong nila sa akin. And then, aral din po. Yun po yung mga naitutulong nila sa akin as a volunteer. Well, we all have something to share as a volunteer. We cannot be good workers if once upon a time we did not volunteer. And I myself, katulad ni Chairman Gordon, was awarded a Lifetime Volunteer Award with the Institution on Volunteerism. I followed in 2016. So parang naiisip ko na yung mga mahalagang dapat nating gagawin ay we cannot do it alone. We have to do it with others. And you are lucky, let us say, Melrose, that you were in a chapter. I think si Peter is lucky to be the engagement officer. And as a new volunteer, you can learn from others. So, siguro, gusto ko na lang, ano yung message nyo sa mga chapters, if you are with the chapters, anong message nyo sa mga volunteers, at anong sa palagay nyo that help you to become the best volunteer that you can be?
Okay. Go ahead, Peter. Yan na yung final message natin at tayo ay magtatapos na. Magyan na natin sila ng mga final message. Go ahead, Peter. Yes, ma'am. Ang final message ko lang for those volunteers or willing to volunteer is never give up. No? Never give up in extending ourselves to the others. While doing it, continuous tayo na nagbibigay ng sarili natin, hindi lang tayo tumutulong sa iba, pero tinutulungan rin tayo ng mga tao na kung saan we extend our service. Message yan ni Winston Churchill sa Oxford. Never give up. Okay? Ikaw naman, Melrose. Yes, maraming salamat po sa opportunity to become part of the Philippine Red Cross family for this interview. My message po is that to my fellow volunteers, keep doing what is good, what is right, and what is noble. And I hope I've inspired everybody to become part of us and also to volunteer, save lives. God bless po, and Happy Volunteers Month. Thank you. Kimberly? Yes po, para naman po sa akin na bago pa lang po nagvo-volunteer, sana po ang message ko po dun sa mga kasing kaedad ko or mga baguhan is sana po mas mahikayat kayong mag-volunteer sa Philippine Red Cross. Lahat po open po kayo, welcome po kayo at tatanggapin po kayo sa Philippine Red Cross. Thank you very much. Cora. And for all of you, Edison, tapos na ba tayo? Apo, at syempre, kayo po yung isa sa mga pinakamatagal na talaga ng mga institusyon ng pagiging volunteer, Gov Cora. Ano po ang inyong mensahe para sa ating International Volunteers Day? Ngayon. Well, ang gusto kong talaga dasal, prayer for the nation, kasi yun ang kailangan natin. Lord, let me be the change I want to see, to do with strength and wisdom all that needs to be done, and become the hope that I can be. Set me free from my fears and hesitations. Grant me the courage and humility. Fill me with spirit to face the challenge and start the change I long to see. Even if I'm not the light, I can be the spark in faith, service, and communion. Let us start the change we want to see, the change that begins in me. Maraming salamat sa ating mga naging bisita, and looking forward to meeting you in your own areas of concern. Maraming salamat. Okay, yan na po ang ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas ngayong araw po ng linggo, December 3 at 22 days more to go before Christmas. Maraming salamat sa lahat po na nanood at nakinig sa aming programa ngayon at susunod na po ang programa, ang pagbabalita hatid po sa inyo ni Sir Albert Sebastian at kasunod po ang programa ni Vance Fernandez, pulso ng Pilipino. Ito po si Edison Enriquez, 4 na minuto bago mag 4:00 ng hapon.